Ilang buwan mula ngayon, magkakaroon na raw ng sariling kagawaran sa gobyerno ang mga OFW. Yan ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang state visit sa Bahrain. Pero may agam-agam naman dito si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Yan ang may balitang hatid ni Cedric Castillo. Kung hindi man babawasan, posibleng iban ng Pilipinas ang pagpapadala ng Household Service Workers o HSW sa bansang Kuwait. Yan ay matapos mapatay di umano sa pambubugbog ng kanyang mga amo, ang HSW na si Ami Kapulong Santiago nitong Enero. Talagang problematic yung Kuwait. Ang daming complaints about how our HSW are maltreated. Hindi magandang pag-aalaga sa kanila. So, we are seriously considering kung hindi man namin i-reduce, baka magkakaroon ng total ban. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, pag-aaralan mabuti ng gobyerno ang kanilang mga magiging hakbang. Napag-isipan naman namin na pag ginawa namin agad yun, baka isipin ng Kuwaiti government na retaliatory move ito. So, medyo pinapaano pa namin, tagal namin para sa gano'n na hindi gano'n na magiging impression nila. Sinabi yan ni Bello habang nasa Kingdom of Bahrain para sa state visit dito ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Huwebes Santo. Bago tumungo sa Bahrain, nanggaling muna si Duterte sa Riyadh, Saudi Arabia. Mula sa Saudi Arabia, wala pang isang oras na maneho para makarating dito sa Bahrain. Ayon sa ating embassy, may mga OFW raw sa Saudi na nagpalista para makadalo sa event ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, priority raw ang mga OFW dito sa Bahrain. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni Duterte ang kaharian ng Bahrain para sa anyay patas na pagtrato sa mga Pilipino. Inanunsyo rin ng Pangulo na matutuloy ang pagtatatag ng Department of OFW. Kaya nga pala, ang overseas, mayroon na kayong, in a few months, you will have a Department of OFW only. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Pero may agam-agam si Bello. Kasi ang purpose natin, our final goal is to get them back to our country. And that, we can do that only if we could provide decent jobs with decent pay para hindi na kailangan pumunta doon. Now, if you establish a department for that purpose, then we are going against the final goal of our government. 4 na official agreements at isang private agricultural investment sa Mindanao na nagkakahalaga ng $250 million ang pinirmahan ng Pilipinas at ng Bahrain sa state visit ni Duterte dito. Inaasahang makakapagbigay ng 40,000 na mga trabaho ang kasunduan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Sinundan ito ng pulong kasama si King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain. Nanood din ng Pangulo ng 2017 Formula 1 Bahrain Grand Prix kasama si Prince Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Mula rito sa Bahrain, Cedric Castillo, GMA News.